Kala namin buntot na lang ho ng bagyo't nakadaan na ang bagyo. Ang biglang nung mag-aalas 4 ay lumakas ho bigla ng malakas ang ulan at hangin. Iyan yung level ng tubig nung mag-aalas 3. At nung alas 5 at mag-aalas 6 na ito na ho tumataas na malapit ng abutin yung tinumpok naming kalabasa. Dahil sobrang lakas na ng ulan at hangin at ang tubig ay malapit ng sumampa sa kalsada ay kami ho ni Itay ay maglilikas na. Upang kami abutin ng mataas na tubig. Si Carla at saka ho si Kalo ay amin din ho siyang inilikas. Dinala ho namin siya doon sa may unahan, sa mataas. Kinabukasan ay sobrang taas ng tubig, naglutangan na din ho yung ibang mga kalabasa. Hi mga troops, magandang buhay! Nandini ulit kami sa kubo para tignan ho yung lagay at sitwasyon dahil ho sa parating na bagyo. Ako si Itay at saka ho si Kuya. At dahil may tubig at nasira ho yung balag ng aking lutuan ay hindi makapagluto at malakas din naman ho yung hangin. Kaya dito na ho nakapag-init ng tubig sa kwarto. Medyo matagal pala ang bagyo ngayon. 2 araw na nagsimula yung hangin, ulan, malakas na hangin, malakas na ulan. Dahil patuloy pa rin ang malakas na ulan at malakas na hangin, pumapasok na yung tubig din sa kubo. At diyan ho siya nang gagaling sa bintana. Hinanap ko yung lahat ng paglulusutan ng tubig. Doon siya pumapasok sa pinagduduktungan ng mga aloy ng bintana. Doon ho sa naka 45 degree, yan ho pumapasok ang tubig. At dahil malakas ho ang ulan at hangin, ay naiipon ho doon sa loob niyan yung tubig at sumisingit at lumulusot naman diyan papunta sa loob. Tapos na lang ho ng bagyo ko aayusin, malagyan ho ng silicone. Dahil hindi makapagluto, dahil sa malakas sa bagyo at nagdilata na lang ho kami ni Itay. At ang ulam namin ay masarap na sardinas. Nilagyan lang namin ng suka, saka ho sibuyas. Aming pinabantayan kung tataas kayo yung tubig para mailikas ho namin yung dapat mailikas tulad ho ng kalabaw at yung mga gamit. Kala ko ay dumaan na yung bagyo kahapon at ngayon ay yung buntot na laang. Malakas din kasi yung ulan kahapon sa kahangin tapos nalaglag pa yung kalabasa kaya nanimot ako ng kalabasa. Bumuwal din yung puno ng mangga saka ho malunggay saka yung mga saging. Nung tumila na yung malakas na ulan at hangin ay ako'y nanimot na ng kalabasa saka yung mga gamit na naanod ng tubig. Kala ko kasi nakadaan na yung bagyo. Yung pala, ito'y bago pa lang pala dadaan din sa amin. Alas 3 na ito ng hapon no ako'y lumabas ay nagulat ako ba ay sobrang lakas. Nag-alala pa nga ako doon sa pagtaas ng tubig at saka tataas ang tubig na yan. Sabi ko nga kay Tay, alay kala ko'y tapos na ay pala'y bago pala. Kaya nakabantay na kami sa pagtaas ng tubig. Kung mapapansin nyo diyan sa may daan, sa may paahon doon ho sa kalsada ay medyo mababa pa yung tubig. Kaya habang nagbabantay ako'y nagkakapila ang pampatanggal lamig. 4:30 na ho yan ng hapon. Kaya yan nagdoble na nga ako ng jacket. Pagle-level ho kasi na mataas yung tubig at aabot diyan sa kalsada ay kami uuwi na. Amin din kasi binabantayan yung kalabasa. Baka mamaya ay gumuho na naman ay amin na din pupulutin. Nung mapansin ko yung aking motor ay himuuga gawa ng malakas na hangin. Kaya inusod ko siya doon sa hindi maanawan ng malakas na hangin. Doon sa takip sa kubo, tinitignan ko kung saan yung malakas at saan yung mahina. At diyan sa medyo unahan, dyan ho mahina yung hampas ng hangin kasi basag na gawa ng kubo at diyan naman sa pwesto ko yan ay napakalakas talaga. Sabayan mo pa ng malakas na ulan kaya mag-ingat ho tayo mga katroops. Ang update ngayon sa tubig mga katroops ay mababa pa yan. Kung mapapansin nyo ay kinuha ko na yung mga bangkon na laglag. Baka kasi biglang tumaas yung tubig ay matatabunan ho yan ng tubig baka magkasugat pa pag yan natapakan. At yan naman hong mga kalabasa natin. Ayun ay safe na safe di yan sa balag at dito ho sa ilalim ng kubo. Doon naman sa taas, ayan ay gulong-gulo na. Ayan, nagbabantay pa rin kung tataas ang tubig. Kapi-kapi lang ho muna. Nag-aalala pa ako diyan sa aking balag. Yung trapal sa itaas, baka mapunit. Ika, mahal pa naman na yun. At dahil maggagabi na, ayan, ihahanda ko na ho yung mga kakailanganin natin mamayang gabi. Tulad ho nitong aking solar light. Dahil dito ho kami matutulog ni Itay. Dahil malakas yung hangin na may ulan, ay lumulusot ho doon sa gilid ng bubong. At dahil diyan ho lang sa ceiling light ko may butas, ay akin na ho siyang tinanggal para mabawasan yung tubig doon sa kisame. Yung iba mo lang paglalabasan ay hindi ko na magagawa. Aantayin na lang matuyo. Siguro pagkatapos na rin bagyo ay lalagyan ko na ng bulkasil para sa susunod hong mag-uulan ng malakas ay hindi na ho papasok ang tubig doon sa loob. Diyan sa kabilang kubo ay nakasara yung pinto. Apaw na! Sigawan ko si Itay na apaw na ang tubig. Mapapansin nyo yung level ng tubig doon sa kalsada ay 2 inches na laang ay aangat na sa Apaw na kalsada. tubig! Guys, hanggang doon lang kami, uwi na kami. Gawa ng aapaw na yung tubig. Ayun na, tubig oh.
Doon na ho. Nung lumabas si Itay, sabi ko kayo, apaw na ang tubig. Eh, sabi, uwi na daw kami. Sabi ko, ikala ko, di rin tayo tutulog. Oo daw, kung hindi daw haangat ang tubig. Kaso umangat. Bago kami umalis, pinlastic ko muna yung lahat na pwedeng mabasa. Inabot na din kami ng dilim. Kanina, mababa pa lang yung tubig. Umakit lang ako doon sa taas. Paglabas ko, ay kabiglang kalalim na. Kaya agad-agad ko nagkaya si Itay. Bago kami umuwi, chinek ko muna rin kalabasa. Lampas tuhod na ang tubig sa kalabasa. Isang dangkal na laang ay maaabot na. Sana lang pagbalik bukas ay hindi yan nag-ahanutan. Sobrang nilalamig na din ako dito mga katroops. Parang kasarap kumain ng sopas. Pupuntahan naman namin si Kalo at saka ako si Carla para mailikas na din. Ayan, nagdadaan muna tayo doon sa may kubo. Diyan naman sa baba ng kubo, mga isa't kalating dangkal na ay nandun na sa flooring. Sabi ko pa nga kay Tay, kung hindi pa kita tinawag, hindi mo malalaman ay aabot na ang flooring mo ng tubig. Yung motor ay dadalhin muna namin doon sa itaas bago ko namin babalikan si Kalo at si Carla. Dala na namin yung pamalakasan naming flashlight. Ay kalinaw ho niyan. Sobrang dilim na pero mag-aalis sa pa lang niya. Una namin kinuha ay si Carla. Nagsiksik pa nga doon sa loob, hinahatak pa ni Itay ay ayaw lumabas. Sabi ko kay Itay magsalita para makilala ni Carla. Kaya siguro nagsisiksik doon sa loob ay alam na alam siguro na masama ang panahon. Nang makilala na kami ni Carla, yan na at lumabas na siya. Tapos kinuha na din namin si Kalo. Nang okay na, ayan, dadali na namin siya doon sa mataas. Kaso lang ay walang pagkain sila doon. Ang mahalaga ay makalikas ho sila ngayon. Bukas na ho namin sila isusuga para mahanapan siya ng makakain. Pupuntahan at babalikan na lahang namin siya bukas ng umaga. Ayan, at lamig na nga ho ako diyan. Gusto ko na makawit para makahigop na ng masarap na kape at mainit. Nang safe na ho sila Carla at Kalo, ayan, pauwi na kami ng bahay doon sa bayan. Bukas na namin sila babalikan. Kakauwi ko ay diretso agad ako sa CR para makapaligo na at makapagkape. Nabukasan ay maaga ako nagpunta sa farm para matignan kung ano na ang nangyari. Yung tubig nung alis namin, yan pa din ho yung tubig ngayon. Dahil sa lakas ng hangin at ulan, ayun, may mga inanod hong mga gamit saka ho kalabasa kung saan nakakalat yung mga kalabasang nahulog. Hindi inabot ng tubig yung tinambakan namin ng kalabasa, pero may mga nalaglag na kalabasa kaya naglutangan. Buti na lang ay meron ho sila na harangan. Kung open ho yung tubig na yan ay sigurado ay nandun na ho yan sa dagat ng mga damo saka ng mga kangkong at yung mga kahoy na naglutang. Tapos kinuha na din namin si Kalo at si Carla para madala at mapakain at maisuga. At safe naman ho sila. Yan muna yung update natin sa ating farm mga katroops. Tumaas yung tubig, malapit na ho sa kanyang flooring. Ingat ho tayo mga katroops. Love love!